totoo po mga kababayan na ang ating mahal na Pangulo at ang ating first family ay handa pong magpa-lifestyle check. Katunayan po na wala silang tinatago, wala silang kailangang itago sa publiko at sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Kasi alam naman natin na ilan lang naman ang kritiko ng ating mahal na Pangulo dahil some of DDS mga kababayan, kulangot na lang bilang na lang sa daliri. O yung gada araw may kulangot ka, yun, ganun na lang bilang noon. Ganun na lang bilang ng mga DDS mga kababayan. At eto, para pagpapatunay na walang tinatago ang pamilya Marcos mga kababayan, willing po sila, open na open po ang ating mahal na Pangulo at ang First Lady, ang first family na magpa-lifestyle check po. Diba? Eto ang tanong. Si Amy kailan magpapa-DNA? Amy, baka naman. Kami naman mga loyalista, kami naman yung pwede bang mag-request sa'yo? DNA naman dyan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang unang pamilya sa lifestyle check. Ito ang tiniyak ng palasyo ilang araw matapos mabansagan sa isang report si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos bilang umano'y bagong pork barrel king. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nabasa na ng Pangulo ang nasabing report mula sa Center of Investigative Journalism o PCIJ na nagsasabing tumanggap ang nakababatang Marcos ng 15.8 billion pesos na alokasyon mula sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan sa gitna ng mga investigasyon sa mga maanumalyang proyekto kontra baha. A lifestyle check for House Majority Leader Sandro Marcos. For Malacanang, it's not something to worry about. It's even welcome. At least that's according to Palace Press Officer Claire Castro, who said President Bongbong Marcos himself had read a report from the Philippine Center for Investigative Journalism, which showed his son got the most amount of allocable funds from 2023 to 2025. PCIJ had referred to these allocables as the modern pork barrel. But while she couldn't speak for House Majority Leader Sandro, Castro highlighted how he had submitted himself to the Independent Commission for Infrastructure willingly. Siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule.